Hello, magandang tanghali sa lahat. Tayo po ngayon ay kakain ng tanghalian and itutuloy na natin ang kwento tungkol sa buhay ni King Henry VIII. Okay? So, si Anne of Cleves, naghiwalay na nga sila ni Anne of Cleves, di po ba? And then sakto naman po na na-annulled yung marriage ni Anne of Cleves. Siyempre, hindi nga po na-consummate yung kanilang marriage. Ibig sabihin, hindi sila nag-siping, hindi sila nagtalik. So, ang nangyari po, na-annulled yung marriage nila right away. Ang tawag na nga po sa kanya ng mga tao nun King's beloved sister. O biroon kayo, sister na siya. Hindi na siya asawa. Di po ba binigyan siya ng mansyon, ng maraming pera? So, nang ma-annulled right away, nagpakasal naman sila ni Catherine Howard. Yan. Si Catherine Howard naman ang kanyang naging asawa. So, sino naman po si Catherine Howard? Okay, si Catherine Howard po ay anak ng Lord Edmund Howard at ni Joyce Culpeper. Yan. Tandaan niyo yung apelyido ng nanay ni Catherine Howard, Culpeper. At mamaya, meron ding apelyidong gano'n na lalabas sa ating kwento. Okay, kain muna tayo. Sarap ng ulam ni Inday Tigresa. This one. Sarap. Sarap, sarap, sarap. Sarap. Ang sarap ng kanyang maanghang. Kaldereta siguro ito or afritada. Ayan, sarap. Ang sarap talaga. Maanghang, sarap. Okay. Si Catherine Howard, pinsang buo ni Anne Boleyn. Anne Boleyn, natatandaan niyo si Anne Boleyn? Siya yung napugutan ng ulo. Di po ba? So, ano kaya ang kapalaran ni Catherine Howard bilang reyna ni King John, lagi na lang akong John, King Henry VIII. So, let's see. Maging kagaya din ba siya na napupugutan din ng ulo? Okay, pagkatapos ng pagkain, tutuloy natin. Sarap.
Sarap talaga. So, ayun na nga, ano po. Right after po na ma-annul yung marriage na kay Anne Boleyn. Kay Anne of Cleves. Noong July 1540, nagpakasal na agad siya kay Catherine Howard. Ayan. Siya ay ikalimang asawa ni King Henry VIII. Di man na, nakakalima na si King Henry VIII. Biruin kayo, pagkaanal ng 1540, nagpakasal na agad. Iba rin naman, Iba rin. Talagang iba. Gutom na ang lola ay kakain muna. Ayan, tuloy na natin ang ating kwento tungkol kay King Henry VIII. Nandun na tayo kay Catherine Howard. Diba? Kwento ko sa inyo kanina na kinasal si Catherine Howard kay King Henry VIII
Makalipas maanald ang marriage ni King Henry VIII kay Anne of Cleves. So, ikalimang asawa na si Catherine Howard. Okay? Si Anne of Cleves, palibasa, hindi sila nagsiping, hindi sila nagtalik, hindi consummated ang kanilang kasal ni King Henry VIII. So, binigyan siya ng mansion. Anne of Cleves, here's your mansion. Andyan yung bulk of money. Binigay ni King Henry VIII. So, ang tawag na lamang sa kanya ng hari ay my beloved sister. Sister na. Hindi kasi niya nagalaw. Hindi po ba? Okay. Pagkalipas ng annulment, right away, 1540, ano? Pagkalipas ng annulment, kaagad nang nagpakasal si Catherine Howard at King Henry VIII. Ayan. Makalipas ang isang taon, kain muna tayo kung anong nangyari makalipas ang isang taon. Ito na. Kakain tayo ng masarap na noodles from Japan. Japan. Sinasabi ko sa inyo, bumili ako ng at yung asawa ko merong masarap na pork barbecue. Nilaho ko dito sa noodles na ito. O, di ba? May iba naman tayo. At merong balot. Yun yung matigas. Ayoko na matigas. My friends, ito yung yung balot na sisiw, linamnam. Sarap. Sarap linamnam. Linamnam ng balot. So, ayan na nga. Makalipas ang isang taon, alam po ninyo, sa isang palasyo, merong mga courtiers. Courtiers. Yun po yung mga attendants to the king and the queen. Sila po ay nag-a-attend sa mga needs nila. Sila po ay mga mafifino, ang mga galaw, ang mga kibo. Yan, mahinhin. Hindi mo sila makikitaan dapat ng kasamaan. Hindi sila mayabang, not boastful. Yan. Kinakailangan ang kanilang pagsilbihan ay ang hari at ang reyna. Courtiers attend to the needs of the king and the queen, just like the lady in waiting. Pero mapapagkatiwalaan sila sa mga secret. Sarap. Ayan. At anong nangyari pagkalipas ng isang taon, 1541? Nangyari na etong si Jane Boleyn, na tinatawag na Lady Rochford, Rochford, ay itong si courtier, ang pangalan, Thomas Culpeper, ay napalapit ang loob kay Catherine Howard do sa reyna. So, naging malapit sila. Na-in-love si Catherine Howard kay Thomas Culpeper. Oh, alam na ninyong kahulugan. Kain muna ako. Mamaya, tingnan natin.
Ayan. Sobra namang intense ang ating kwento tungkol kay King Henry VIII. Ganda talaga ng kwento niya. Suspense. Suspenseful. Yan. Sarap. At tayo humigop ng maanghang na sabaw. Ay, hindi pala mahigop. Ito na lang. Ang anghang, my friends. Ang anghang. Yan. Nilagyan ko rin siya ng kanin. Ayan. Ito yung mga pork barbecue ng asawa ko. Nilagay ko, ininit ko rin doon. Daming lahok. Pork barbecue pa ng asawa ko. Yan, sarap. Ang sarap. So, kumbaga sa taga rito sa aming bayan, parang ang style nitong si Jane Boleyn alias Lady Rochford ay bugaw. Sabi, mag-usap kayo dun sa isang lugar na hindi kayo kita. Ako ang magbabantay doon sa may lugar na may dadaang tao. Ganun. So, yun, nag-uusap si Thomas Culpeper at saka si Catherine Howard sa isang lugar na hindi obvious, hindi masyadong kita. Ano? So, walang dumadaan. Sige lang, nag-usap kayo dyan. Ganyan. And at the same time, may nakita yung King Henry VIII na love letter. Love letter! My God! Kaninong love letter? Kay Catherine Howard. Directed to Thomas Culpeper. At anong nakasulat? Ako'y iyong-iyo habang buhay. My God! May ganong ebidensya. So, di po ba kilala naman ninyo si King Henry VIII ng kanyang mabisto yan? Ha? May isa pa siyang nabisto. Ano ang nabisto niya? Ganito. May isang batas na tinatawag na Bill of Attainder sa England kung saan kapag meron kang inilihim na tungkol sa iyo bago ka ikasal sa hari, ayun ay high treason. Ibig sabihin ay pagtataksil. Treason, betrayal, pagtataksil. Ang inilihim pala nitong si Catherine Howard ay ganito. Di po ba ganito, ano? Si Catherine Howard, kinasal ng teenager pa lang siya kay King Henry VIII. Teenager. Meaning to say, the word teenager. So, when you say teenager, is that 20 years old? No. Teen. From the word teen. Teenager. So, that's maybe 16 years old, 17 years old. Yung mga... Okay, so kanina, di ba sabi ko sa inyo, nung ikinasal si Catherine Howard kay King Henry VIII, teenager pa siya at malapit nang mag-40 anyo si King Henry VIII. Ibig sabihin ng teenager, hindi siya 20 years old. Pwedeng 19 years old down to 13 anyos. Okay? So, batang-bata pa ang isip. Meron siyang immaturity pa.
Bata pang isip nitong si Catherine Howard. No, ikinasal siya. Kaya nung siya ay na-inlove kay Thomas Culpeper, natural bata pa siya. Oh, 1 taon pa lang silang nagsasama ni King Henry VIII. Okay, batang-bata. Ang medyo procure sa kanya yung nagbubugaw para magkaroon ng liaison si Catherine Howard at Thomas Culpeper ay itong si Jane Boleyn. Kaya pala ang apelyido ni Jane ay Boleyn. Ang asawa pala ni Jane Boleyn ay si George Boleyn na kapatid ni Anne Boleyn na ikalawang asawa ni King Henry VIII. Oh, daming kwento, 'di ba? Related. Kaya naman pala siya ay kasali sa decapitation o puputulan din ng ulo sa utos ni King Henry VIII dahil nga sa pagbugaw niya kay Thomas Culpeper at Catherine Howard. Ang pagbubugaw ay itinuturing ding treason, betrayal, pagtataksil. Bakit? Common sense. Kapag nagtaksil ang reyna na asawa ng hari, natural kapag may nangyaring pagsisiping o pagtatalik doon sa dalawang nagtataksil, ang probability na magbuntis ay ilang porsyento? Malaki, di ba? So, kapag nagbuntis yun, pwede ba nating sabihin na yung ipapanganak nun, yung pinagbubuntis nun, ay magiging tagapagmana ng hari? Natural, common sense, hindi, di ba? At nung panahon namang yun, wala namang DNA. Ano yun? Hihintayin nila ang year 2026, 2025 para malaman kung kaninong anak yon. Di ba hindi? So, treason, betrayal, pagtataksil. Kapag hindi mo sinabi, hindi nalaman ng hari ang mga pangyayari, yan ay treason. Another, noon pala bago kinasal sila ng teenager pa itong si Catherine Howard, nung palang bago magpakasal kay King Henry VIII, etong si si Catherine Howard pala, ay meron ng nakarelasyon, ang pangalan by the name of Francis Derham. Na spelling ng Derham ay Dereham. Francis Derham. Nagkaroon sila ng pagtatalik noon. Ibig sabihin, hindi na virgin si Catherine Howard nang maging asawa ni King Henry VIII. So, isang malaking treason yun para sa hari. Alam naman ninyo, ang sabi ni King Henry VIII, yan ang aking rose without a thorn. Wala daw yung tinik. Rosas na walang tinik. My God, na-depress siya nang malaman niya na meron betrayal na nangyayari, na siya pinagtataksila, na-depress siya. At dahil sa kanyang pagka-depress, that earned his ire. Nagalit siya. At alam naman ninyo, very vengeful itong si King Henry VIII. Ano ibig sabihin ng vengeful? Mahilig siyang gumante. At anong ginaganti niya? Katulad ng ginawa niya kay Anne Boleyn. Binigyan din niya ng allegation ng adultery. Pinapapugutan niya ng ulo. That's why, ang naging hatol niya kay Catherine Howard ay decapitation. Beheading. Putulan ng ulo. So, nagkaroon ng schedule
schedule ang kanyang decapitation. Kumuha ng magaling na executioner na anya ay pinakamagaling na executioner sa isang lugar. And then, sa Tower of London, na kung saan 1,000 lang ang pwedeng makapanood, ay sabay na magkatabi na puputulan ng ulo si Lady Jane Roxford and Catherine Howard. Napakasakit. But then, ano ang mga sabi-sabi ng panahong iyon? Ayon sa mga chismis ng panahong iyon, sa mga chronicles, sa mga news, ay ito daw ang pinakahuling salita ni Catherine Howard. Sana ako ay mamatay nang ako ay matutuwa daw siya na mamatay siya na siya ay asawa ni Thomas Culpeper kesa sa siya ay reyna ng England. O, biruin kayo. But then, chismis lang daw yon, sabi dito sa history. Pero ang una talaga niyang ginawa ay humingi siya ng tawad sa hari at sinabi niya na yung kaparusahang yun ay nararapat lang sa kanya dahil sa kanyang kasalanan at humingi rin siya ng tawad sa Diyos. Yun. Pero, putla na siya at nangingilig, natatakot na mabuti at hindi siya makatulog ng gabing yun bago siya execute. At nung niyang gabing iyon, pinahiram niya yung, sabi niya, magpa-practice ako para ilagay ko doon ang aking ulo. Magpa-practice ako. Dalhin ninyo dito yung scaffold na yun at ako'y magpa-practice, lalagay ko ulo ko. Tapos nagpa-practice nga siya, putlang-putla na siya, nangingilig siya. Ayun, pinapractice niyang mabuti kung paano ilagay yung kanyang ulo doon. Para sa gayon ay maging madali. At sabi niya ay maging madali ang kanyang kamatayan. And then kinabukasan nga, halos 1,000 lang ang nanood sa kanila. Kalapit niya dyan, execute din si Jane Boleyn. Yung nag-ano sa kanya, yung nagbugaw. And then, ayun nga. Nang siya ay inilagay na doon ang ulo, isang hagway lang na ganyan ng palakol pala. AXE, palakol. Ang isang hagway lang ng palakol ay na-decapitate na ang kanyang ulo. My God. That was year 1542. February 13. Look, 13 ang numero nung araw na yon. Pero yun ay 1542. Diba ang nangyari yung kanilang pagtataksil 1541 ni Thomas Culpeper? Pero 1542 siya in-execute. Okay? Kaya yan ang kwento ng buhay mag-asawa ni Queen Catherine Howard at King Henry VIII. Nilibing naman siya sa St. Peter de Advincula. Doon din, kalapit ni Anne Boleyn. Hindi siya kalapit ng Harry, hindi siya kalapit ni Jane Seymour. Kalapit siya ni Anne Boleyn. Si Anne Boleyn ay kanyang hipag, sister-in-law. Dahil kay George Boleyn, si George Boleyn naman yung sinasabing incestuous adultery ni Anne Boleyn. Okay? Ano? Nasiyahan ba kayo sa kwento ko? Bye! Love!